naglalagay tayo ng abono rito every 2 months. Every 2 Ngayon, pangalawa pa lang natin nalagay ito mula noong makakuha tayo ng organic kay Mr. Marvin. Noong tayo ay September. Yan na nga yun. Ito yung pang January natin. Pangalawa nating lagay rito, ito na nga yun yung maraming bulaklak na ito. Kaya pangalawa pa lang apply natin ng organic. Apo. Eh yan naman, nilalagyan natin siya ng nitrogen. Ito yung sulfate, nitrogen kasi yan. Para siya lalong maglabas ng lalong maraming bulaklak. Yung ammonium sulfate. Oo, yun ang, isa rin kasi yan doon sa sangkap. Opo, na nagpapalabas ang bulaklak. And then yung kay Mr. Marvin yung na halos sa kompleto, pinatitigas naman niya yung pampakapit ng bulaklak. Makita niyo po dahil bulaklak po na ito. Wala ka makikita ang mga laglag na bulaklak. Sa iba ka nakita ko. Nakita niyo kanina, rain laglag doon. Laglag yun, di ba? Tapos, nakita niyo po yung bunga niyan, wala kang makikita ang laglag sa ilalim. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga katribya. At tinda rin po sa sumusubaybay nito pong ating vlog. Ngayon po pinasyalan po tayo ng ating subscriber sa taga Santa Ana, Pampanga. Ito po yung bibigyan po natin sila ng sample na kung saan ay gumagamit po ng synthetic na abono. Ito, 7 taon na ito sa ating kapitbahay na ito. Noong ito'y magpabulaklak halos sa 4 na beses. Ngayon lang siya bumulaklak ng ganyan na marami. Gumagamit ito ng triple 14 tsaka ng mga puti. Na abono. Ito nakasanayan na. Tingnan mo yung resulta niya. Yan. Although na marami siyang mga bulaklak, marami siyang mga buko, pero marami siyang mga naubos na pataba. Para maglabas siya ng maraming bulaklak. Ngayon doon sa ating pong mga gumagamit ng mga synthetic na nakagawian na, ang ating pong mga natatanong kumusta yung bulaklak, anda-anda yung kanilang mga labas sa bulaklak. Pakita lang natin sa inyo, ito 7 taon. Tapos yung kay tatay naman, ito 15 taon para po papatay na lang kalamansi. Papatay na lang yan. Pero pinasabugan pa niya ng organic na gumamit. Ito nakakalimang tubig na ito. Samantalang yung kalatatay, 1 beses pa lang mula po noong nag-init ang patubig. Ngayon pa lang uli-uulitin. Pangalawang abono. Ito ngayon po yung bunga na po ng organic. Dati yan talagang halos sa brown na ang halos niya. Maraming mga sangantuyong ganyan. Ngayon nagbalat po kung siya. Nagdahon, tapos nagkuhan pa ng mga bunga. Imagine mo naman ito sa 7 years old. Na kung saan tambak dito ng mga abono. Pero 7, ito 15 years. Tingnan mo naman. Lang ng ano niya. Ng edad niya. Naka-schedule na papatayin ito sa kabilang taon. Pero ngayon, naglabas na maraming bulaklak tsaka ng bunga. Mga tagtag na po yung mga buko niya, yung mga bulaklak. Ito na hinahanap natin magsisibo siya ng panibagong mga. Kaya yung panibagong ko na yan, supang ko na dahon. Yun magdadala. Yan na magdadala po ngayon ng kanyang kuwan. Na makikita mo talaga yung kaibahan. Yung isa pa niyang katabi, kasing edad din nito, mas madilaw pa dyan. Pero yun din ang kanilang ginagamit, yung mga nakaugalian. Punta tayo doon sa akin doon. 15 years yan. Bumata uli, kaya yung kalamansi ninyo dumilaw. Pero ano po yung kanilang na-observe naman nila yung pagkaiba? Ano po yung hindi pa sila gumagamit ng organic. Ang kuwan nila ay yung triple 14, yan nakadala sa nila. Yung urea, yung Yara, mayroon po mga gumagamit ng Yara rito. Kasi alam nila na ang Yara ay mamahalin at maganda ika-ambisa. Ito naman po yung kay tatay. 3 taon po ito, mahigit. Nakalamansi. Kumbaga yan bata. Yan din ang unang ginamitan ni Marvin ng kanyang organic. Kaya dito ako nagtaka dahil hindi nagbago yung kanyang pagkaberde, kundi bagos naging mint green. Tinan mo naman iba yung tingkad niya ng kulay. Iba yung tingkad ng kulay niya. Blooming yung blooming, tapos matataba po yung kanyang mga bulaklak. Ayan. Hindi po siya naglalagas ng gaano ng mga petals. Matagal siya.
Kaya makita mo naman po yung bawat laman niya buo. Ano, may laman po yung bulaklak niya. Kumpara mo doon sa synthetic na ginagamit, maraming laglag dyan, tapos maraming mga may sira. Pero ito, ayan. Tapos may bunga. No, may bunga pa siya at meron pang bulaklak. Naunang nagsabog ng abono yan. Ito, halos 2 beses pa lang nagsabog ng abono. Mula noong August. Kaya ito, diretso pitas, ay meron pa uli siyang mga palakihin. Ayan. Kaya bakit mo yung kuwan talaga? Yung 2100 lang ang halo niya dyan doon sa organic. Oo, hindi yung urea. Yan. Pareho siyang slow release. Kita naman ninyo, namumuti po yung kanyang bulaklak. Kaya tayo, sa channel natin, hindi tayo puro daldal lang. Meron tayong ebidensya na kung saan pinakikita sa ating mga kababayan na pagka po pinromote ko yung isang bagay, ito tinesting ko na. At nakita na natin po yung epekto. Ayan, yan po yung bulaklak ng kalatatay. Kaya niya po ito. Ito lang bro, sa buong buhay ko. Parang pang, hindi ba ako talaga nakakita ng maraming bulaklak ng kalamansi. Ganito kagandang mga kalamansi. Very, ito siya. Tsaka kawan, nakita mo yung labong niya, tsaka yung bilo. Usually, pag nagtarim ka doon sa mga, kahit backyard lang, alam mo, parang gumagano lang siya. Tumataas lang po yan. Yung po kasing turo po ng iba, punta tayo dyan. 3 taon na bago po pamungahin. Ay tayo, hindi. 1 taong mahigit pa lang, pamumungahin na natin. Dahil yan po yung nakasanayan ng iba, hindi mo na makukuha yung iyong ginastos sa loob ng 3 taon. Samantalang 1 taon, unti-unti nang naiakit na yung ginastos mo sa kalamansi. Kaya nga iba, yun ang tinututulan ng iba. Ito naman kahit po. Kahit na halimbawa, bata lang makakita nito masasabi niyang napaka-lusog. Tsaka makakita talaga na yung organic na inventor ng ating kababayan. Hindi hamak na ganda doon sa triplicator yung ginagamit ng marami. Ito naman po yung ating 2 taon at kalahati. 2 taon na? Samantalang gusto nila 3 taon pa ba? Pamumungahin. Marami na tayo napitas na dito. Na nakuha. Ito naman po yung bulaklak ng atin. Tingnan nyo naman po kuya po yung bunga. Tatagal ang buhay niya kasi sa simula pa lang nagbubunga na. Tsaka nakatingin na siya ng ito po, hindi na po siya tumangkat. Malita puno siya pero malapad. Paano siya tatayog? Puno ng bunga po yun nasa dulo. Sa iba, pinoproning yan. Puputulin na ito, kung siya mataas na. Paano puputulin? Ang dahil bulaklak, tsaka bunga. Di sayang. Itinan niyo po. Maraming bulaklak ang kalamansi, marami pa siyang bunga. Ito nga po yung mga tutukuran natin. Yung dami po ng bunga niya. Nabigat na. Pagtukod o kaya yung tali. Pero kahit na marami pong bunga, marami pa rin po siyang labas po na bulaklak. Tapos 1 beses pa lang po tayo nakakapagpatubig niyan. Pero okay pa naman yung lupa. Bukas pa po tayo mag-i-schedule. 10 araw halos mahigit. Kaya itong bulaklak na ito, mula doon sa paglabas niya ay nang kulang-kulang mga 15 days na. 2 linggo halos. Yan, nakita naman ninyo po yung bulaklak saka yung bunga. Tsaka ang palatandaan pag ang kalamansi ay the best, nakita nyo po yung dahon. Hindi siya puro dahon na berde. Kung tibagkos, madahon siya pero maraming bunga. Yun ang bunga po ng organic. Tingnan nyo na itong babaw na ito. After tayo sa bunga nakita nyo kuya dyan, sunod-sunod po yung ating bunga. Meron tayong pan January, meron tayong pang February, meron tayong pang March yan. Meron tayo pang December, yung mapupulot na mahalaw natin. Sabihin buwan-buwan talaga. Buwan-buwan po yan. Ngayon po, pwede ninyong gulpihin yan, pagpitas niyan, i-delay ninyo, palalakihin ng gusto. Kaya lang, magiging kawawa naman ang kalamansi. Lalo na, halimbawa, ganyan po karami po bunga ng kalamansi po na yan. Tapos, pinalobo ninyo ng gusto. Ako talagang, baka mabali po yung mga sanga. Isipin ninyo, napakarami pong buko niyan, bulaklak. Tapos, dahil pa niyang bunga. Kabilaan niya. Hindi kayo maniniwala kuya, kuwan po ito chargeable spray lang ang gamit natin dyan. Yung iba, power spray ginagamit,
nalalagasan pa ng bunga. Oo, kasi Oo. natutukan mo yun. Tsaka hindi, tinanong niya, no? O, matayog yan. O, pero dahil dito sa marami siyang bunga, o, kusa siyang yumuyo ko. Paano ka makakapag-proning? Ngayon, umpisa na po yan ng kawan. Tinatawag po natin ng bungahan. Yan na po ngayon yung kalakasan. Alam nyo ba, pag ganito, ang edad ng kalamansi, pag pa-arkila mo, mabilis arkilahin yan. Kasi yan ang kalakasan ng kalamansi. 2 taon at kalahati pataas. Yung mga nagsisipag-arkila. Arkila. Oo. Yan. Ako Parang naman. sa mangga din na pag nakalabas na yung buwan, arkila na. Nina-arkilan nila. Sila na yung magbabantay. Sila na magbabantay, sila na mag-aalaga, sila na magpapabunga. So yung sa'yo lang yung parang pindusin mo yung kanyang ano. Kaya kung halimbawa mag-aarkila yung ibang mga farmers po natin ng kalamansi, tingnan mo na nila po yung kanilang arkilahin. Baka mamaya 10 taon na po yung kanilang arkilahin, ang mangyayari doon ay makukuha na po yun. Matatalo siya. Dahil 10 taon na yung kalamansi, pagdating na ng 2 taon, 3 taon, di na po gano'ng magbubunga. So, napansin ko, may dati ng kalamansing Opo, dati yan. pinutol nyo. Pinutol lang po natin. 15 years yun. Yan. 15 years. Apo, tapos yung ating tanim, kinuha lang natin doon sa Yung pagitan. 15 years sanang puputulin yun, pinabago nyo pa. Oo. Diba? Ngayon yung kalan natin na yun, 15 years yun, nag-extend pa na 1 taon dahil gumanda uli. Gumanda ulit. Opo. Ito naman, noong 15 years na, pinutol ko na, ito na yung itinanim natin, na bata na. At kung nyo naman po yung... Ibig sabihin, makikinabangan na yung kalamansi, Opo. 15 taon. Mahigit pa 15 taon. Lalo kung gagamitin mo ng... Opo, na organic lalo na. Ito nyo naman po kuya, ito bunga nito. Kahit palagay mo lang mababa ang presyo ng kalamansi, kukunin mo sa dami yan. Sa dami. Sa dami, tsaka hindi, sa ganda po ng kanyang tao. Ito, pinuputol na iba yan. Pinoproning yan. Ayan, hindi natin paproning yan, may bulaklak. May bulaklak. Yun yung tinuturo natin na hindi pagsasayang doon sa ating mga kababayan na putol ka ng putol. Di mo alam, ang pinuputol mo pala, namumulaklak at namumunga. Ang pinuputol natin, yung hindi po namumunga. Gaya ng mga kalamandari. Kalamanda rin. Nagputol nga ako doon sa kalamanda rin. Yun, yung pinakita ko po sa inyo. Ito yun na po ito, hindi na po sa lumaki. Hindi pinakita, malalaman ko ba yun? Ito yung pong ating pang-December. Yan yung ating halawin. Anytime yan, pwede natin pitasin. Kaya lang din natin ngayon pinapipitas ngayon dahil maraming bulaklak. At saka marami pong bunga. Kaya yung pan-January natin halos puno. Ang susunod niyan, yan, yung pang-February, ito yan. Ito yung pang-February. Yan, makukuha na yan pang-February. Ito, makukuha na to sa January. Sunod-sunod yung bulaklak na yan, yan ang ating pang-March. Ibig sabihin, kahit na 4 na, di ba may hinog yan mula maliit, 4 na buwan yan. Mula doon sa bulaklak, bibilang ka na ng 4 na buwan. 4 na buwan. Hanggang sa mapitas na yon. Pero hindi naman ibig sabihin, pwede ka pa mag-extend nun. Hindi, I mean, dahil nga sunod-sunod yung bunga niyang ganun, buwan-buwan ka rin buwan-buwan ka nagpipitas. Pero tayo, naglalagay tayo ng abono rito every 2 months. Ngayon, pangalawa pa lang natin nalagay ito mula noong makakuha tayo ng organic kay Mr. Marvin. Noong tayo ay September. Yan na nga yun. Ito yung pang January natin. Pangalawa nating lagay rito, ito na nga yun yung maraming bulaklak na ito. Kaya pangalawa pa lang apply natin ng organic. Apo. Yan naman, nilalagyan natin siya ng nitrogen. Ito yung sulfate nitrogen kasi yan. Para siya lalong maglabas ng lalong maraming bulaklak. Yung ammonium sulfate. Yun ang isa rin kasi yan doon sa sangkap. Opo, na nagpapalabas ang bulaklak. And then yung kay Mr. Marvin yung na halos sa kompleto, pinatitigas naman niya yung pampakapit ng bulaklak. Makita niyo po dahil bulaklak po na ito. Wala kang makikita ang mga laglag na bulaklak. Sa iba ka nakita ko. Nakita niyo kanina, rain laglag doon. Laglag yun, di ba? Tapos, nakita niyo po yung bunga niyan, wala kang makikita ang laglag sa ilalim. Pero pagka yung gamit mo yung synthetic, ay halos nandiyan na sa ilalim po yung laglag niya. Buo pa lang yung kalamansi, ganito na, nalalagas na. Yun, nakukuha natin sa subscriber. Ng mga minerals. Opo, ng pampakapit. Yung ating kapitbahay nandito naman, ahead po sa akin yun ng 1 taon. Gumagamit din siya ng mga synthetic din na pataba.
Pero ito, wala pa siyang 3 taon. Tingnan nyo po pagkakaiba. Ngayon, para makita natin sa ating mga kababayan, dahil yung pong ating pong vlog, ay hindi lang naman po tayo nagsasalita lang. Meron tayo pinakikita ng mga proven, ebidensya, na hindi self-serving. opo, hindi self-serving. May sample tayo, kalamansi. Opo, yung kalamansi natin, palay po ng iba. Ito po yung kanya. Yellowish siya. Tamang marami siyang mga bulaklak, pero ang kulay ng kanyang kalamansi, yellowish. Ito yung gumagamit ng synthetic. Opo. Tingnan mo, makintab yun yung kanyang ano, yung kanyang. At tingnan mo nga siya, marami nga siyang bulaklak. Kaya lang, nakakita mo naman, yung sa atin, maitim. Maitim siya na kung saan makapit at marami siyang bunga. Imagine mo naman, no? Isang taon ang ahead niyan. Taon pa. Ito, kukulang siyang 3 taon. 2 taon at mahigit na kalahati. Tingnan niyo po yung itim niya. Yung itim, tsaka nakalaylay ng mga bunga. Tapos yung mga bulaklak. Yung bulaklak niya, puting-puti Kaya po yung pagkakaiba po ng ating organic tsaka po ng synthetic, na kung saan pinatitibay po niya yung pong ating kalamansi, yung kanyang pinakatampok. Di siya naglulugas, na maliit pa lang po nalalaglag na po ang bunga. At ito, hindi po masyado ma-insekto. Ma-insekto, yun. Opo, yun ang isa sa kuwan dyan. Although, ini-spray natin ito ng pang-insecticide dahil syempre para tayo makasigurado. Hindi kagaya talaga ng talagang pinupuno nila ng mga spray yan, pinaliliguan yan. Tayo, chargeable ang ating gamit. Pero bakit ang dami sa mga buo? Ayan. Ang daming bunga. Ibig sabihin, hindi siya kapitan ng insekto. Dahil kung yan ay lapitin ng insekto, wala halos tayo makikita doon sa chargeable na gamit natin. Ito naman ang bunga nito. Kaya matutukuhan. Ito dati yellowish yan. Pero ngayon nagbeberde siya. Sa totoo lang bro, sa buong buhay ko. Ngayon po nakakita ng ganyan. ganyan. Nakakita ng ganito. Ganyang kalamansi. Kalamansi. Yung sa inyo pinakita nyo na video na yon, mamumuti sa bulaklak pag nilagay nyo ng abono. Nag-grease na ako Tapos biglang tinawagan ako ng kapatid. Pinenta nga yung ano niya. Naghanap kami ng mga native baboy. Ay, at least yan, nakita po ninyo ngayon yung ating pong kalamansi na talagang hindi talaga salita lang tayo, hindi lang tayo daldal. Ay, kita naman nila. Ayun yung ating proven. Kaya mas sa patubig na hindi na siya hindi siya matakaw sa patubig. Totoo po 'yon. Kasi po yung patubig natin, mahugil lang po siya na matutuyo, ay talagang halos tigang na tigang. Ito, ang tagal na namin bago mag-ulit. Halos 2 linggo ng ating pong matubigan. Samantala yung kapitbahay natin, yung nga po ang pinoproblema weekly. Yung kalamansi daw pag napabayan daw na gano'n na walang tubig, walang kwenta. Ang kailangan lang talaga dyan, siyempre, hindi naman natin sasabihin po na hindi kailangan ng tubig. Importante talaga dyan yung tubig. Pero may organic, may tulong talaga. May tulong siya para makapag-preserve siya na hindi siya kagad matuyo. Kaya kagaya nito, dapat ito, kuwan na ito, yung tuyo-tuyo na. Pero blooming pa siya. Tsaka po yung organic po ni Kuya, meron po siyang ganyan, yan lumot na parang nakita sa isda. Yan yung patunay po na mataba yung lupa. Mataba talaga yung lupa. Yung lumot po sa lupa. I-maintain niya yung kapaligiran niya na nabubuhay yung yun yung tinatawag na probiotics. Yun yung organism nabubuhay. Yan ngayon ang tumutulong po sa ating halaman para kainin niya ngayon nilalagay natin. Ayan maawa ka nga rito pag halimbawa naglaki yan. Sinlaki yung ganito. Magtutukod po tayo rito. Di ba na magtukod, maganda po ang bunga, marami. Tapos magtatali. Ay magiging ganyan din po yung kalamansi ninyo. 2 apply lang natin to ng organic. Kaya ito, kahit di na natin sundan ng organic yan, ng pataba, hanggang sa pag-ani na yan. Yun yung sabi ni Mr. Marvin yung top dress pagka napauna mo yung organic, hanggang sa magbunga na yung palay mo, dire-diretso na. Kaya napaka-menos. Imagine mo naman,
Yung magkano po yung kanyang kuha? Triple 14. 1.6 na alam ko. Oh, 1.6, 1.5, 1.550. O sa iba 1.6. Oo. O edi hamak pagkatapos may halo pang semento. Oo. Kaya pinatitigas lalo ang lupa. Binibili mo yung simento. Kaya nga, tapos nilalagay mo sa iyong bukid, sa iyong kalamansi. Tinan mo naman ang bulaklak nito. Ay masisiyahan kapag ganitong inaalagaan mo, masarap mag-farming. Hindi siya nakukuha, hindi masasayang ang panahon mo. Tsaka ng alaga. Tatanong nila, ang dami naman kalamansi, paano mo yung bebenta? Yun ang ano pa, ang kanilang ano. Pero, ay marami naman po tayo mga buyer po dyan at saka po. Ang market ng kalamansi, kaliwat kanan po kumukuha niyan. Meron tayong... Nakita ko nga yung mga truck dyan na... Opo, meron tayong pigaan, meron tayong mga palengke, meron tayong mga buyer. Ayan, basta't nabalitaan nila na meron kang kalamansi, pupunta at pupuntahan ka. Ngayon, kung gusto mo naman na maging maganda presyo mo, ikaw hindi direkta sa palengke, para nun, mag-isuki mo na siya. Direktang pong mas mahal lang benta mo dahil hindi nagdadaan sa middleman. Hindi nadadaan sa buyer. Yan no? Yung long... Tingnan mo yung synthetic, malungkot siya. Ito masigla, pero hindi puting-puti sa bulaklak siya. Ay makita niyo po yung pagkakaiba ng kuha niya. Tsaka yung nangingitab ko sa ano. Opo. Nangingitab yung dahon niya tsaka yung bunga. Okay. Kaya sabi natin, hindi dahil sa pinopromote natin yung ating kababayan, o di ba, Kos? Nangihinayang tayo do sa talent na kanyang siniyasat na talagang pinag-aralang mabuti. Di mo 20 years niyang pinag-aralan. Yung pong pataba para lang ma-develop. At hanggang ngayon, talagang naglalagay pa rin po siya ng mga sangkap. Yun, nagkabili na si Kuya ng pataba. Ayan, magiging ganyan din po kalamansin yun yan. Ilang puno po yan? 100 yung ano, bukod yung 70. Yung 70. Sa uncle ko naman yun. Pero isasabay nyo na rin siyang lalagyan. Oo. Yan, mas maganda yun. Tama-tama. Yung sa dalawa na yun, pwede nyo nang lagyan po siya ng 2 sako. Naalala ko nung 5 years ago, tinawag niya, kapitbahay namin yung uncle ko. Sabi niya, tingnan mo nga yung kalamansi, kung anong mayan. Alam ko rin, triple 14 din. Opo, marami kasi pati na pati doon. 16-20, triple 14. Yan ang sabi ko, yung karamiwan pagbabunga, 14, triple 14. Akala ng marami, okay na pag may triple 14 na. Potassium, gano'n. Pero hindi pala yun ang ano. Hindi yun ang mga magkakombinasyon. Ngayon, dahil nagmamashroom ako, sabi ko, Uncle, yung ano ba, meron ka ba ano? Nandun lang. Sabi niya, yung kalamansi. Gusto mo ako nang sige, sabi niya. Hati tayo. Siya na yung magkukuha, mag-aalaga. Ayun, tama yun. At least po, hindi kayo masyadong gano'ng mahihirapan. Kaya nga ako kumuha ng pang sabog. 3 yung sa kapatid sa palay niya. Kaya 6 yun. Bali po, yung gagawin ninyo sabog po doon ay kung siya ay may edad na, kung kaya po no ng mga kalahating kilo bawat puno, pwede yun. Tapos 1/4 naman po ng ammonium sulfate. Ammonium sulfate. Kalahati nito at saka 1/4. Opo. Kasi kumbaga ang ratio niya 2 organic tsaka isang ammonium na sulfate. Nakabanabanggit na po natin. Iba mga subscriber natin, di ba ikaw binabanggit kay pangalan pataba, nagkaroon na kayo ng bonus. Kaya yun po yung kuha natin, yung ratio dyan. Tapos paglagay natin ng abono, patubig naman ang kailangan. Ayun, paglabas po noong pag nalusaw na siya, ay makikita ninyo po yung magbibihis yung kalamansin nyo na yun. Tapos yung bulaklak. Pag sulpot naman po ng bulaklak niya na mga matanghito o matanghipon, mag-umpisa na po kayo mag-spray nun. Spray na po natin yan hanggang doon sa bumuka hanggang continuous. Twice a week naman ang pag-spray. Twice a week. Yung pag ano? Opo, yung kontra sa insekto, parang ano lang. Pangko lang yan, bulabog lang natin siya para po nun hindi po siya kuha. Kasi first time pa lang po siya makakagamit ng organic, automatic, yung mga insekto nandun pa rin nakatira. Nakano pa rin sila. Nakagawian pa rin nila yung dapuan siya kasi yan, tatay masasabi niyo doon sa organic na uli ngayon. Yung kalamansi. Ay magandang yung nakita ko nga sa pagkaka-apply ko uli. Kitang-kita ko yung itsura at saka kumpara sa synthetic.
Pagkatapos yung bunga niya, walang ganang mang sira. Kasi yung synthetic at saka pinapansin ko rin kasi yung ginagamit ko. Kung parehas lang din, sa dati nilang ako. Okay. Ngayon nakita ko yung pagbabago. Kaya hanggang sa bunga, ibang bunga no sa organic kaysa rin sa synthetic. Mapintog siya. Tsaka berde. Makapit. Berde. Tsaka berde yung balat niya. Talagang Kaya malalaki na siya, akala mo yung mura pa. Dahil kulubot pa yung balat niya, samantalang pwede nang pitasin yun. Lalo sa bunga ng matandang puno kung papatayin ko na sana. Opo. Ang bunga niya parang bunga ng bata Kaya ikano mga na yun dito, ala ko ba kang papatayin mo na kaya. Tingnan mo nga ako, pwede ba ako patayin itsura na yan? Sabi ka 20 pa ka pampatay yan. Sayang kaya kaganda ka. Nagbihisi ka na itsura. Pag ito na mga namimili ng mga kalamansi, siyempre pipiliin na yung yung malilintog, tsaka yung maganda. Yung mga berdeng-berde, may hindi siya masisira kagad, di ba? Hindi siya masisira. Yung kasing kalamansi, lalo na kalima maganda yung balat at saka malalaki. Kahit bagsak ang presyo, bintahe ka. Bintahe po. Dahil mas gusto nung mamimili yung mas malalaki. Kumpara mo sa mga maliliit. Mura na nga presyo pag maliit yung sa iyo. Halos halagang lagay lang. Ngayon, pag malalaki yung bunga ng kalamansi mo, katay ka nga konti. Bawi ka naman sa size ng kalamansi mo. Kasi yung kanyang timbang. Siyempre, gano'n. Mapalaki yun, mapaparami. Kaya ang kainaman niya kasi sa organic. Ako dati, kung sumabog ako, halimbawa, 10 yung sinasabog, 8 na lang sinasabog ko. 8 bag na lang. Isang hektarya. Ganun. Nung sumasa dati, yung isang lugar ko ron, ang sinasabog ko, 18. Napataba. 18 pataba. Ay sinasabog ko sa dating ginagamit ko. Nung gumamit ako ng organic, kung nila sinabog ko ron, 14. Mas magandang gusto rin sa 14 kaysa 18. Yun nakaganda naman niya. Paunti na ng paunti. At saka yung lupa yung aking lupa, buhaghag siya. Hindi siya pakat-pakat. Kaya halimbawa pag nabasa, hindi pwede lulubog yan. Pero dati, katsinelas ako, perito ako sa loob ng kalamansi. Nagpapatubig ako. Matigas ang lupa. Matagal siyang mag-imbak ng tubig sa loob. Kaya ang lupa, para sa nabubuhaghag, lumalambot siya. Kaya kumbaga sa nililinang mo, parang maganda ang linang ng lupa. Cultivate. Tapos yung hangin nakakapasok. Yung oxygen. Ayan po. Number Yun po one. yung Isang nagpapaganda sa kalamansi. Tapos yung mga nabuhay na organismo doon, buhay na buhay din siya kasi nakakahinga din. Saka isa pa, yung mga dating abonong nakalagay doon, na hindi dating makakain pa niya. Yun. Yung mga old stock na pataba na nilagay. At sa nagpo-produce pa siya ng maraming ugat. Ayun, tama yun kasi marami na siyang bibig. Kaya marami na magsusupply sa katawan. Yan nakatangian niya. Kaya yan ang ikinukuha niya namin. Ang totoo naman yan, wala naman kami porsyento kay Marvin yan. Kaya kinukuha lang namin, gusto namin makatulong doon sa kapwa namin magsasaka. Ako rin po, kaya napanood ko ayun. Sa vlog naman natin. Na-contact namin. Na-imbita ron. Makikita rin naman niya. Sinasabi ko talaga, ako hindi akong para sa kanya. Basta ang kinukuha lang namin, yung makilala ng mga magsasaka at matangkilik natin yung ating sariling ate. Pilipino, at saka isa pa yung pag-organic na gano'n, tayo rin natutulong natin yung ating kapwa magsasaka, kalusugan. Totoo po yun, yan ang number 1 na kailangan natin. Pero mo yun, tatagal tayong buhay natin, marami tayong matutulungan. Dahil may recommend na. At saka masarap kainin yung organic. Tsaka wala kang alalahan Ang isang katangian pa na organic, para rin yung gusto rin synthetic. Tapos synthetic kasi, sa loob ng 10 araw sa kalamansi, makikita mo na pagbabago. Pag naglagay ka. Sa organic ganun din. Yun nakaganda, mabilis ang hindi katulad ng mga organic na lito noon.
Halos 2 buwan bago makita ang pag-usar. Iba nga kalahating taon, lalo kayo organic soil. Ayun, lagi ang binabanggit nga sa amin yung pag sabi, paano kung mag-organic? Hindi nga parang matagal. Matagal lang ikaanggo sa Pero ito, mabilis. Yung mga unang organic na litaw noon, na pinopromote dito ng mga nag-aalok, ayoko kako niyan. Bakit to? Lalo kako kung umarkila ako, 6 na buwan bago gumusar. Kahit nung palang ako ko paano kako arkila ko lebay 2 taon lang. Pwede na sayang kaki 6 na buwan. Ang kailangan kako namin, yung agad gagugusar. Ngayon, nalukaan niya yan, pero meron nga, nasabi ko, matagal yan. Salta ko kay Mr. Marvin. Kasi ako dito, gumamit ako organic, 6 na buwan bago gumusar. Pag gano'ng katagal ka ako kung mag-iintay, subukan mo ito. Sabi sa akin, iwan ako sa iyo yan. Ang pataba ng halaga, 2,000. Yung mga time na yung pandemic na yun. Nung pandemic na yun. Parang pandemic pa, nagdamay sa kanya. Ito na siya rito, nag-testing na siya. Nag-testing na siya. Siya yung parang, ano siya. Ngayon, Paano po niyo po natuklasan? Paano po? Siya po nagsadya. Sinama siya ng pinsan ko. Sinama siya. Tara, kasama kita sa pinsan ko, maluwang kalamansi yan. Ialok mo yung produkto mo. Ayun, nakarating siya rito. Ngayon, ayan, iwan ako sa iyo yan. Para makita mo yung sinasabi ko. Kung totoo hindi. Lang ako babayad yan. Alam bayad yan, libre yan. Salta sa akin, isang bagyo iniwan sa akin. Isang sako. Sige, kung ganyan libre, nakakamasama naman. Wala naman, gumusarat hindi ka akin, wala naman mawawala sa akin, sabi ko. Hindi mapapagod lang ako pag-apply. Inuwanan niya. Inobserba ko, sinabog ko. Nakita ko nung gumusar. Saglit lang po, hindi... Yung, kung lang, 10 araw lang, napansin ko na. Iba na ang dahon niya. Pagkatapos niya, di namulaklak na. Nakita ko ngayon yung bunga. Kung malalit, gabi na lang Ito, may kasabay ako isang lugar, sa harapan ko na yan. Una kong in-applyan nito, isang lugar ko ron, hindi ko in-applyan. Kalahati lang yung laki nito. Yung kasabay niya tinanim doon. Kalahati lang yan. Mas maliliit dyan yung nendo, kung hindi ko in-applyan agad. Ngayon ko lang in-applyan nung naiwan yun. Nung pangalawang kuha ko sa kanya. Kaya malaki iwan noon, halos kalahati nga lang niya. Pero ngayon, tsaka ang bunga noon, yan. Kocho. Iba ang bunga niya kaysa kumpara doon. Meron ako isang punong kocho nga riyan Kung mamunga yan talaga ubod ang dami, maliliit. Singhole. Ngayon yung lagyan ko niyan, nagsilintog ang bunga. Kaya yun yung pinopromote namin. Para kumpleto yung kanyang kailangan. Yung kailangan yung salita ko sa akin si Sir Marvin. Yung unang dala ko rito, mas maraming sangkap ngayon ito. Itong huli na ito. At ibig sabihin ka ako, mas magaling niya kaysa noon na. Sa una lang ako, nagagalingan na ako. Kaya makikita mo rin ka. Ayun. Kaya yun yung gusar ngayon. Ayan yung sa inyo na yan. Marami na rin siyang mga dinagdag dyan. Ayan po mga katribya, para po ma-experience nyo rin siya at malaman nyo rin na kami po sa pagbablog namin hindi po daldal lang. Ngayon, nasa inyo naman yun, maniwala kayo, hindi kayo maniwala, wala sa aming mawawala. Saka kami yung aming mga sinasabi, may ebidensya kami pinakikita. Hindi kami wento ng wento, pero wala namang wenta. Yun ang kagandahan. Yan ang aming pinagmamalaki sa inyo. Gusto niyo, pasal kayo dito para makita niyo yung sinasabi namin. Silipin niyo yung mga nag-aalaga ng kalamansi at saka yung dito, makita niyo pagkakaiba. Ayun. Open kami sa inyo. Gusto niyo makita yung aming pinakikita. Ano ko po, si Brad po na yung vlogger na pinupunta niyang ibang ang mga probinsya farmer, hindi yung pwede mo naman dayain yan na dito ka lang. Pwede na, di ba? Sabihin mo lang, nandito ako sa Kuwan, pero hindi talaga actual. Nando ka doon sa lugar na gustong pinupuntahan kasi niya, tinitingnan niya yung gusto magtanim ng kalamansi, kung po pwedeng mabubuhay yung kalamansi o hindi. Para ang kalamansi kasi magastos. Kung halimbawa, ang tatamnan mo kalamansi, gusto mo lang magtanim ng kalamansi, hindi ka sigurado sa lupa mo. Bumili ka ng punla, tinamnan mo. Pagkatapos siya namatay lang, sayang yung pera. Kawawa yung tao. Sa lupa pala ka lang. Kaya ngayon, yung iba nga, para makasiguro, tinatawagan siya, pinakikita yung tsura ng lupa, kung pwede bang mabuhay yung kalamansi. So ngayon, ang number 1 naman ko namin sa kanila, ito ba nabababad ng tubig pag tagulan? Hindi po. Pagkatagaro, may pandidilig ka naman. Wala po. Huwag muna kayo magkalamansi. Pag sinabi may pandidilig naman, di nabababad ng tubig, pwede kalamansi. Pero pag hindi ubra, di papasa,
Hindi namin kinukuha na. Hindi namin pinapayagan magtanim. Ngayon, kung gusto niyo magtanim, para naman sabihin ninyo, baka sabihin ninyo, pinipigil lang namin kayo. Magtanim kayo, pero sasabi sa inyo yung mangyayari. Para huwag kayo magkagastos. Ayun, doon po sa ating mga katribya, mga nagkakamali, yung mga ako raw tumatanggap ng talent fee. Alam niyo po mga katribya, di naman po masama na tumanggap may gastos ka. Lalo na halimbawa malayo papuntahan mo, markila ka na sasakyan, mas malaki pa gagastusin mo. Buti nga, di sila lang yung hinahanap natin sa ating mga subscriber, nagre-reklamo pa yun. Tsaka ang totoo niyan, doon sa mga umiimbita sa kanya, may mga trabaho rin siya rito. Kumukuha siya ng taong siya ang gagawa, doon sa ginagawa niya, uupahan niya. Then natural, mag-aabono pa ba yung tao? Dahil aabalahanin mo. Dapat yung aabalahanin mo yung tao. Yung lang yung babayad doon sa gumagawa, na kinuha niya, maisuli naman niya at mabalik sa kanya. Pagka ganun. Tsaka hindi, palagay mo na halimbawa, tumanggap ako, malaking bagay ba yun? Pinaghirapan ko rin naman yan. Naghirapan namin yan bago namin ma-experience yan. Parang kwento-kwento lang. Para lang tatay yung sa mga mekaniko na siraan yung sasakyan. Ano ba yung kwento do? Yung kwento, nakakasarap yan. Hanggang tanghali kinakalikot siya sa sakyan. Hindi mapaandar. Ngayon may dumating na mekaniko. Ano pa ba ang problema? Sira po yung sasakyan ko tingnan ko nga. May kinalabi. Start mo. Umandar. Inihinga ng 500. Nagreklamo. Kamahal naman po ka. Kayo nga hanggang tanghali kinakalikot yan Hindi nyo ka napaandar Ngayon kayo umaandar nangihinayang ka pa. Alimbe ka sayang, yung tanghali mong inubos dyan. Yung kayo na umaandar na. Ganun din po ako. Ang ibig sabihin kasi noon, merong alam yung gumawa, ikaw wala ka namang alam. Hindi mo mapaandar, sabi, gagabihin ka na rin. Tapos kinabukasan pa, ulitin. Yung tao, nagsunog ng kilay doon. Kaya yun, na napaandar niya, alam niya yung problema. Kung di nag-aral, kamukha rin niya yun. Para lang yung doktor. Tinignan lang yung doktor, naresitahan ka, ganun na yung binayad mo. Itanong mo naman yung pinag-aralan kung gano'ng katagal. Kung katagal bago natutunan nyo. Pag gano'n ka kaya tatanawin nyo. Yung ating mga kababayan, nasa choice nyo naman yun kung gusto nyo yung akin o hindi. Nasa kayo naman po mamimili. Wala po tayong pinipilita kahit sino pa man dito. Nang pag halimbawa nag-imbita po siya sa farm po nila, ay talagang kinupuntahan po natin siya doon sa punto na hindi natin siya pinipilit. Gusto namin kayong tulungan, sana tulungan nyo rin naman po kami. Hindi lang naman po kayo lang lagi tutulungan po natin. Tulungan nyo rin naman po yung nagtuturo at yung pinagbibigay ng tamang impormasyon sa inyo na hindi kayo ililiko o ililiga. Hindi naman po pwede yung, at karanasan ko nga wala akong alam, magtanim ako yung pinagtanungan ko, sabi marunong daw siya. Sinunod ko yung gusto niya, 3 taon, hindi pa ako umaanay ng kalamansi tinan mo gano'ng kalaki na wala sa akin. Ngayon, na magtanim ako na sarili kong experience yung ginamit ko. Wala pa 1 taon, pumipitas na ako kung para mo sa 3 taon. Manghihinayang ka ba sa konting ibinigay mo sa turo sa'yo? Kung kasi nakalista lang Kumbaga sa kay sulat ko lang yun libre. Pag nasa libro, kahit man yung iba man, nagbabase sila sa experience. Kahit bumayad ka ng libo-libo. 3 taon ka maghihintay, hindi ka pa umaani. Samantalang nagbayad ka ng libo-libo 1 taon pa lang nag-uumpisa ka ng umani. Sa loob ng 2 taon pa susunod. Gano'ng kalaki yung magiging pakinabang kumpara mo sa ibinayad mo. Meron nga po tayo mga katribya na technician. Nagsusumbong sa akin yung subscriber ko. Binibigyan niya ng malaking pera pero yung kanyang inaalagaan kalamansi, walang pagbabago kundi pagkus dumilaw pa. Ang inoff siya nagpunta. Sa atin. Yung gano'n bumabayad siya. Tapos yung binabayaran mo, hindi mo makita epekto doon sa kalamansi mo. Ngayon, halimbawa, bumayad ka halimbawa doon sa akin, nakita yung pagbabago ng kalamansi mo. Hindi kawalan yun. Hindi kuwan siya. Hindi sayang yun. Hindi sayang yun. Gusto yata lahat libre. Pagka po ganun kumbaga sa kalabaw, na pinang-aarara mo, ayaw pakainin. Malaunan. Wala ka ng kalabaw na magagamit dahil mamamatay na yung kalabaw. Siyempre, ginagamit mo, pakikinabangan mo. Dahil tumpasan mo naman yung pakinabang mo sa kanya. At saka sa ating po mga kaibigan, mga subscriber po natin, gusto po nyo ng libre na pagtuturo, punta kayo rito sa aming farm. Welcome po kayo. Sinasabi po natin, Barangay Entablado, Capiao, Nueva Ecija. Pasyal kayo. Pagka halimbawa na gusto nyo magpaturo, wala kami sisingli sa iyo kahit magkano.
Ano man pong bagay yan. Pag kami kalamansi pa dyan, magic fruit, magkakaroon pa kayo. Yun dito sa amin. Pero pag iimbitahan nyo kami doon sa inyo pong farm na pagkalayo-layo at gusto nyo po libre, wala naman po sigurong ganun na magkukuha. Kahit magnegosyo ka man, hindi ganun naman yung mga sa negosyo lahat sa kanya'y gastos. Hindi po tatagal pagka po ganun. Ay, paano po mga katribya? Maraming salamat po kuya para po sa pagbisita sa farm. Yung kay tatay, maraming salamat. Ayun, sige po. Kakape lang po muna po kami. At salamat, God bless po sa inyong lahat. Kita-kita na po tayo. Gaya po ng ating pong inaasahan, karunungan ng alaman. Itutumba sa kaimanan. Thank you for watching. God bless all. Bye-bye.